Good morning mga ka-daily! Panibagong araw na naman tayo dito sa ating maliit na loob. This is Din. Welcome to A Day in My Life here in LU. 6:30 nga ako bumangon dyan and iinom pala tayo ng Hojika tea. Ito na yung naging substitute ko simula nang hindi na ako nagkakape ng with sugar at cream. Sakto din kasi na naubos na yung coffee namin. Alam nyo ba na itong Hojika tea na to, binili ko sa Japan nung May. At nung natikman ko to, nagustuhan ko talaga yung lasa kasi napaka-smooth. Ibang-iba yung lasa niya compare sa mga ibang tea. Alam nyo ba noon, nag-3-in-1 ako ng kape. Pero nung naumpisahan ko ng mag-Hojika tea, ito yung turning point na nagustuhan ko na rin yung kape na walang sugar at cream. And since noon, hindi na ako naglalagay. Makakatulong din kasi to sa digestion at saka mataas ang antioxidants niya. Alam mo ba ang Hojika tea? Ito yung roasted ng green tea leaves. Nasaksihan ko nga to paano nila gawin. And alam nyo ba, napakabango. Yun lang, iisang pack lang din kasi yung binili namin. Ikaw, anong iniinom mong tea? Ibababad pala natin yung Hojika leaves dyan 1 minute bago i-pour sa mug. Naamoy ko na yung aroma ng Hojika tea. Ipinainit ko na din yung bibingka dyan. May chika pala ko. Alam nyo ba yung gamit kong Ninja Crispy dyan? Ang galing niya. Kasi may mga leftover kami na mga fried, mga tempura, mga ganon. Pero napapa-crispy niya. First time ko maka-encounter ng air fryer na kaya niyang pa-crispin talaga yung leftover. And tara na! Start na tayong mag-breakfast. Kayo, anong breakfast nyo? At dahil nga nag-crave tayong spaghetti, gagawa tayo ng spaghetti ngayon. Ito yung highlight natin today. Linabas ko na din yung hotdog at saka yung ground beef. Mas malasa yung beef kaysa sa pork. I-defrost ko pa to ng 30 minutes. Mas mainam kasi kapag naka-defrost kaysa yung frozen pa siya nalulutuin. Nakaka-excite kasi ngayon ulit ako magluluto ng spaghetti. Alam nyo ba na cheat day ko ngayon? Nilas ko na din kasi yung mga calories na tinitake ko. Kaya napabili din kami ng air fryer kasi nga mataas yung cholesterol ko. At dahil magkwa-40 na din tayo, tinitignan natin yung mga kinakain natin. Hindi na din ako nagsusoda. Hindi na din ako mahilig sa mga fast food. Pero syempre, may mga times din talaga na nagre-crave tayo. At buti na lang, hindi pa tayo dumating sa point na yon. I mean, yung kakain ka sa fast food. Ito na, uumpisahan na nga natin yung mag-prepare. At nakaprepare na din tayo ng mga gagamitin natin dyan. So yung una kong gagawin, papakuluin muna natin yung beef. At igigisa sa sarili niyang mantika. Hindi ko muna to fina-fry. Mas mainam kasi na i-boil muna. Nilagay ko na rin dyan yung hotdog. Ina-absorb din niya kasi yung lasa once na nagisa. Alam nyo ba na nag-i-stack din kami ng mga gamit-gamit dyan? I mean yung mga grocery. Para kapag may mga kailangan kami o gusto kong naming lutuin, meron kaming pagkukuhanan. Kailangan din kasi natin ngayon yung sweet and creamy na spaghetti sauce. Lalagyan din natin ng mushroom. Favorite din kasi namin kapag maraming mushroom. Ginagawa din nyo ba to na kapag bago nyo ilagay yung mushroom, hinuhugasan nyo muna yung can? Dusty din kasi. Kaya hinuhugasan muna. Habang ginigisa, maglagay din tayo ng pepper.
Alam nyo ba, yung pepper grinder na yan, napakaganda. Kasi nga, grinagrind niya ng mas maayos yung pepper. At kapag grinded yung pepper, mas maganda at mas maaroma. And iba din talaga yung lasa niya compare sa mga malalaking pepper. Inumpisan ko na din mag-isa. Hindi na ako naglagay dyan ng oil kasi nga may oil yung naglagay tayo ng garlic saka onion. Tapos, once na medyo fried na sila, hahaluin lang natin yan ng real quick. Naamoy ko na yung spaghetti. Nung natapos ko nang lutuin yung sauce natin, lulutuin din natin yung pasta. Isa sa mga natutunan ko kapag magluluto ng pasta is wag na wag siyang babaliin. Ayaw na ayaw yon ng mga Italiano. Tapos, yung cooking time lang is 8 minutes. Natry na din kasi namin yung pasta sa Italy. Sa Italy naman, hindi sweet ang spaghetti nila. Simple nga lang yung spaghetti nila. Lalagyan lang nila ng fresh tomato, tapos merong olive, tapos merong pepper. And yun na yun. Ibang-iba yung lasa dito sa Pilipinas. Pero syempre, dahil Pilipino tayo, favorite talaga natin yung spaghetti natin. Di natin yun pagpapalit. At sa pagpapakulo ng pasta, naglagay lang pala ako dyan ng asin at oil para hindi sila magdikit-dikit. Mabilis na lang yan kapag nakaluto na ng sauce. Kasi nga, 8 minutes lang naman yung luluto ng pasta. Lalagyan din natin dyan ng cheese. Oh, diba? Sobra na naman tayo ng calories. Sa cheese naman, hindi talaga ako mahilig. Saka lang ako nag-cheese kapag spaghetti. Hindi ako naglalagay ng cheese kapag sa bread. Pwede din kapag melted. Pero yung sliced cheese lang ang kakainin. Naku, hindi ako mahilig dyan. Tara na! Kainin na natin tong spaghetti natin. Napaaga nga kami ng kain dito kasi nga gustong-gusto na namin talagang kainin to. Perfect din yung consistency ng sauce natin. Ganito din ba kayo magluto ng spaghetti? Kung meron kayong iba pang version, sabihin nyo dyan sa comment section. Pwede nating itry sa susunod. Malay nyo, di ba? Magbre-break na din kasi si Mick dyan. Kaya kapag ka naka-ready na, kakain na din yan. Meron din tayong salad kasi nga full calories tayo. Ang dami ko talagang nakuha. Parang wala nang bukas. Pero promise, di talaga ako kakain ng dinner. At mag-exercise talaga ako after this. At dahil na parami nga tayo ng kain natin sa spaghetti, mag-workout muna ako ng 30 minutes para at least mabawasan man lang yung calorie na na-take ko ngayon. Hapon na naman at kailangan kong i-water yung mga pananim natin. Ang gaganda ng mga flowers nila, lalo na kapag sabay-sabay silang namumulaklak. Ayos na ayos to, lalo na kapag sunny days. Napaka-productive natin itong araw na to. Kung nanonood ka hanggang dito, please comment down below kung taga saan ka. At sana suportahan mo naman ako sa lahat ng videos ko. Subscribe, like, and comment naman dyan mga ka-daily. Hanggang sa muli, paalam!